Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Tara, kain po tayo. Tanghalian na po pala namin ito mga kalabs. Si Papa nga po ang nagluto nito, miswa at sardinas. Kasabayan na po pala namin kumain yung pinsan ko. Tinawag na nga po namin si ading niya pero sabi niya nga po ay kumain na daw po siya sa kanila nanay. Kahit nga po itong isa ko pong pinsan ay kumain na nga din po siya pero gusto pa nga daw po niyang kumain. At kaninang hapon po pala ay umalis po sila mama at papa. Pumunta po kasi sila sa Tuguegarao at naiwan nga po ako dito sa bahay. Kaya eto nga at nagwawalis-walis na nga po muna ako dito sa loob ng bahay para po pag uwi nila mama ay medyo malinis na nga din po. Pasensya na nga po mga kalabs kung madilim po yung loob ng bahay namin ha. Bigla po kasing nag-brown out sa mga oras na yan. Ewan ko po ba at araw-araw na nga lang po nagba-brown out dito sa amin. Kung hindi hapon ay gabi naman. Kasama ko po pala dito yung pinsan ko at siya nga po yung nagvi-video sa akin. At bigla ko nga pong naalala yung mga sinampay ni mama. Binili niya po pala ito sa akin na akasin ko daw po. Baka daw po kasi ay biglang umulan. At habang inaakas ko nga po ito ay papatak na nga po yung ambon. Kaya eto nga at tinulungan na nga po ako ni nanay. Tignan nyo naman po at ang dilim nga po ng kalangitan mga kalabs oh. Tapos maya-maya ay bumuhos na nga po yung malakas na ulan. Maski nga po sila mama at papa ay sobrang basa nga po nila pagka-uwi. Pagka-uwi po pala nila ay gumawa nga lang po si Papa ng maliit na daluyan ng tubig dito po sa harap ng bahay. Pumapasok po kasi yung tubig ulan sa harap hindi pa po kasi tapos eto po ang harap ng bahay namin. Kaya kapag umuulan ay talagang bumabaha po dito. Pero mabilis rin naman pong humuhupa yun mga kalobs. Eto nga at pinapanood ko pa nga po si Papa. Mabuti na nga lang po talaga mga kalobs at hindi po ako sumama sa kanila mama at papa sa Tuguegarao. Kung hindi, pati po ako ay siguradong basang-basa din. Sobrang lakas pa man din daw po ng ulan. Hindi na nga lang daw po sumilong sila mama at papa dahil pauwi naman na daw po sila. At baka kapag sumilong pa daw po kasi sila ay matatagalan pa daw po sila sa pag-uwi. Kinuha po kasi nila yung pinatahi ni Papa na uniform niya doon po sa Tuguegarao. Matagal na nga daw po yung natapos na naitahi pero sumakto nga lang daw po ngayon yung day off ni Papa. Kaya kinuha na nga daw po nila. At pagkatapos na nga din po ni Papa sa paghuhukay ay pinunasan niya na nga din po itong motor niya. Saktong nahugasan na nga daw po kasi ito dahil sa ulan at wala na nga din daw po yung putik-putik. Kaya diretso pinunasan na nga lang daw po ni Papa. Eto nga at nilipat po ni nanay eto pong mga tuta sa palanggana. Tinawag po kasi ni mama kay nanay na kailangan po silang ilipat sa pwesto dahil nababasa nga daw po sila. Tapos tinignan ko na nga din po itong mga inuwi nila mama at papa dahil may pasalubong daw po kasi ako dito. Bumili po pala sila ng bawang sibuyas pati na nga din po patatas at carrots. At pagkatingin ko nga po dito sa baba ay nakita ko nga po itong gatas ko. Tapos may Milo pa nga po. Akala ko nga po ay eto lang pero pagkatingin ko nga po ay may paper bag pa po sa ilalim. At agad ko nga pong nakita yung laman dahil napunit na nga po itong paper bag dahil po nabasa. May pasalubong nga po akong chocolate at gatas sa kanila mama. Sobrang saya ko nga po mga kalobs dahil ngayon nga lang po ulit ako makakatikim ng masarap na chocolate na dairy milk. Kaya pagkatapos ko nga pong ligpitin yung mga pinamili nila mama ay binuksan ko na nga din po itong chocolate. Alam niyo po bang sa lahat ng chocolate ay eto nga po yung pinakagusto ko? Yun lang po mga kalobs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi.
muli. God bless to all. Bye-bye po.